Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang ating latest update ngayong araw, September 24, 2023. Nakalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility itong minomonitor natin na low pressure area at yung extension na lamang ng kanyang kaulapan at ang paghatak nito sa habagat ay posibleng magdulot po yan ng mga isolated rain shower dito nga po sa parte ng Luzon. Maging sa may parte ng Metro Manila, posibleng makaranas ng mga biglaang mahina at katamtamang pagulan. Dito rin po sa may parte ng Bicol Region, Palawan, halos sa buong Visayas ay makakaranas ng mga isolated rain shower. Dito naman po sa may parte ng Mindanao, lalong-lalo na po dito sa may Surigao at Butuan, ay posibleng may biglaang malalakas na pagulan. Bunsod pa rin po yan ng southwest monsoon o ng habagat na nakakaapekto sa ating bansa. At latest update nga po ng European Center at ng Advanced Weather Forecast, posible pa rin po, stable pa rin yung minomonitor natin na dalawang posibleng bagyo na makakaapekto sa ating bansa. Yung isa nga po dito sa may parte ng western section ng ating bansa at yung isa naman dito po yung papasok sa may eastern section ng ating bansa. Sa ngayon nga po, medyo mataas ang tsansa niya na dumaan dito sa may parte ng extreme northern Luzon. Kaya iba yung pag-iingat at paghahanda para sa ating mga kababayan dyan dahil delikado nga ito nga posibleng sama ng panahon dahil posibleng nga po siyang umabot hanggang severe tropical storm at typhoon category. Ayon po yan sa European Center. Dumako na po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast, mapapansin nga natin na itong low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility ay dediretso na nga po yan sa may parte ng Vietnam. Pero ito po mag-intensify pa into tropical depression or mahinang bagyo bago nga po yan maglandfall sa parte ng Vietnam. At pagdating naman po ng September 26, dito mapapansin nga po natin magkakaroon ng low pressure area. Dito nga po kung saan dumaan yung sama ng panahon na nanggaling sa ating bansa. At ito po malaki ang tsansa na maging isang bagyo at ito po yung posible pumasok sa ating power line. Pero ito po yung magre-recurve muli patungo naman po yan dito sa may parte ng China. At pagdating naman ng September 28, dito nga po mag-intensify na po yan into tropical depression or mahinang bagyo. Mapapansin nga po natin na yung pinakasentro niyan ay may posibilidad na pumasok ng Philippine Area of Responsibility pero lalabas din po kaagad dyan. At yung kanyang diametro, mapapansin natin na abot nga po yung parte ng western section ng northern Luzon. At ito naman po, yung isa pang sama ng panahon na papasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Possible po yan by September 30 at pagdating ng first week ng October, ito nga po ay dediretso dito sa may parte ng eastern section ng extreme northern Luzon. Dito mapapansin natin sa ating animation na yung pagkilos nitong nasabing dalawang bagyo at ito po ay delikado dahil hahatakin po nitong isang bagyo na to yung habagat na magpapaulan po dito sa may gitnang bahagi ng ating bansa. At ito nga po ay posible nga pong umabot yan hanggang typhoon category, latest update po ng European Center. Mapapansin nga natin, ito nga po yung pinakamata nung bagyo. At mapapansin nyo naman po na abot na ng kanyang diametro ang Northern Luzon at Extreme Northern Luzon. Dahil nga po may bumubugso na hangin na nanggagaling nga po dito sa may parte ng China, malaki nga po ang posibilidad na ito nga po ay mas bumaba pa dito sa may parte ng Extreme Northern Luzon o ng Northern Luzon. Pero dahil nga tuyot na hangin yung nanggagaling dito sa may parte ng China, posible namang dahan-dahang humina itong posibleng bagyo na makakaapekto sa ating bansa. Kung mapapansin nyo nga po na paulit-ulit po natin sinasabi, yung ating advanced weather forecast is possible scenario o advanced prediction lamang po yan ng European Center. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago po yan. Ito po ay guide lamang para mas maaga po tayo makapaghanda kung sakaling magtutuloy-tuloy yung scenario ng prediction ng European Center. Kaya mag-iingat po tayo dahil nga po hindi biro itong posibleng sama ng panahon na prediction nila na posibleng makaapekto dito sa may parte ng Luzon. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.